Chop suey! Ayan, nakikita niyo sa inyong mga TV screen ang napakasarap na chop suey. Pero with a twist ang gagawin natin. Siyempre, paano magkakaroon ng twist? Kailangan natin ng tulong ni Chef Michi. Chef, good morning! Good morning po, Miss Susan. Good morning, everyone. Yes. So, chop suey with a twist. With a twist? Of course. Bakit may twist itong chop suey natin? Ayan, may halong protina. Ayoko ko may may halong protina gamit ang tinapang bangus. Okay. Pampalasa and protina as well. Wala tayong karne. Wala talaga. Okay, good for the Lenten season. Wala tayong karne dahil ito. Ayun! Nauna na. So, igigisa mo yung bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Tapos, meron tayo ditong red and green bell pepper. Yes. Na very healthy kasi rich in vitamin C. Okay. So, ang bell pepper actually prutas yan, considered as a fruit. Bell pepper. Okay. So, igigisa mo siya. Pag nagluluto ng chop suey, konting mantika lang, sinistir fry natin para hindi masyadong mawala yung mismong sustansya ng ating gulay. Oo. So, ito yung mga gagamitin nun ninyong ingredients. Same as yung regular chop suey. Regular chop suey. Lang, ginawa ni Chef, nilagyan niya ngayon ng, para may protina dahil nga po tayo ay kailangan na magsimula ng ating mga pagninilay-nilay. Yes, diba? balanced diet. Balanced diet. At napaka-healthy nito, di ba? Tama. Very healthy, nutritious, and fresh tasting. So, sa dami ng gulay, Miss Susan, meron tayong stages. Inuuna natin yung mas matagal maluto. Yes, like yung carrots, yung cauliflower. Yes. Medyo matigas-tigas kasi yan, yung mga di ba? mas matigas, yun ang uunahin pero natin. wag yun naman i-overcook yan dahil pagka na-overcook na, magmumukha ng carrot candy yan. Tama po. Tsaka, pag na-overcook, sayang ang sustansya. Wala na. So, unahin lang mo yun. Mainitan ng konti. Tapos, nakita ko may nilagay kang tawag doon, heavy? Hibe po. Yun yung hipon. dried shrimp or malilit na swahe. Halos pang alamang. Yung dry, nagbibigay ng lasa. Yun, diba? Malasa, maalat. Malasa ng hibe. So, yun yung pampalasa. Ng hibe, nilagyan mo pa rin ng? Tinapa flakes. So, meron tayong tinapa bangus dito. Pwede natin ilagay on top na lang. Pwede na rin. Tapos, ano yan? Meron ka pang itlog ng? Pugo. Another good source of protein. Ay, konti lang kayo sa pugo. Yes, tama. Protein. Tapos, kung may asukal ka, ba't may asukal? Yes. So, dahil since maalat yung ating hibe, maalat yung ating bangus, meron tayong patis. Okay. So, babalanse natin ng a little brown sugar maya-maya. Para huwag masyadong maalat. Yes, huwag masyadong mga nakikisalo. Meron na excited kumain. Excited kang kumain. So, ito, langaw na ito. lalagyan natin ng konti. Siyempre, ang Pilipino ang hilig sa sarsa. Ano yung sinasabaw mo? Pinaglagaan ng Pinaglagaan ng mga gulay. O kaya pinaglalaan ko, yung iba kasi kung magluto ng chop suey, ilalagyan niya para yung mga laman loob ng manok, yung mga gayatay, balon-balunan. Tama. Pwede rin. Pwede din. Kung hindi naman bawal sa karne, pwede. Lagay nyo ng karne. Para mas malasa. Lagyan nyo ng manok, seafood. Okay, but syempre, parang may twist niya. Try naman natin yung iba. Lenten season naman, lagyan natin ng isda. At yun nga, hibe. Tapos kung wala kayong mabiling hibe, di mag-fresh na lang kayo, swahe. Sugpo. Kung gusto nyo social talaga. Meron kayong farm? Why not? Sugpo Why not? At saka, kaya yung mga hipo na kahit maliit lang pero fresh. Tama. Ay, nako, yes, masarap po yan. Kita naman, halata namang napakasarap ng niluto mo, Chef. Ay, thank you. Dahil kita mo yung mga kasama natin, hindi na makapagsalita sila ngayon, di ba? Dahil enjoy doon sa ating mga nilutong chop suey with a twist. At mukhang halos mauubos na yung sinerve natin kanina. Ito, don't worry, Miss Susan. Sa atin to. Itong buo na yan. Tinatabihan kita para make sure yan ay para sa atin. Diba? So, napaka-healthy ito. Yung ginastos mo, magkano? Ito po, gastos konti lang. Mga nasa 200 to 250 pesos. Pero ilan yung kakain, di ba? Buong pamilya, 5 to 6 people, kasyang-kasya na. Unang hirit kita mo naman. Talagang enjoy na enjoy sila. So, ito napaka-sarap na ihanda yung ganyan mga pagkain. Especially ngayon po na nasa Lenten season na tayo, malapit na po ang Semana Santa. Matuto tayo maghanda ng mga pagkain na sinasabing kasama sa mga pagtitika natin. Huwag kumain ng karne. Tama po yan. Gulay, masustansya at masarap. Tingnan natin ano yung kain ng mga kasama natin. Chef, kita mo ba? Enjoy na enjoy! Walang usap-usap. Galit-galit muna sila ngayon. Galit-galit muna. Eto na, yan At dali lang iluto, no? Napakabilis lang. So, ayan, may konting sarsa tayo. Tapos,
lalagyan na natin yung ating Okay, chop ito yung second suey. batch ng ating chop suey. Dahil yung unang serving natin ay mukhang maubos-ubos na, chef. Ayan. Mabenta ang gulay Saka ngayon. nagugustuhin ng mga bata dahil may manamis-namis na lasa. Alam mo yung Tama po gulay. yun. Pagka-fresh. Itong dalawa, hindi nag-uusap. Hindi. Hindi nag-uusap. Ito, mainit-init po itong bagong luto naming chop suey ni Chef Mitch. Maraming salamat, Chef! You're welcome, Miss Susan. Ayan, may bago Palakpakan talaga sa Palakpakan naman tayo gulay. dyan. May bago na naman tayong chop suey with a twist na pwede ninyo iluto. This coming Lenten season. Okay, Alright, ayan. Sige natin na dyan sa akin. Ayan. Yay! Ayan na po. Maraming salamat, Chef. Tingnan muna natin si Maring Lynn. Si Maring Susie. Yes! Uy, bagong luto. Okay lang, mainit naman sa atin. Masarap. At masarap. Malasa. Thank you, Chef. Masarap. Good breakfast. Uy, pero sir, pagising niyo, di ba, nagugutom kayo, gusto almusal. Di ba iniisip niyo, anong gusto ko? Tuyo, fried rice, fried longganisa, fried egg, tapos tuyo, daing, danggit. Naku, sasarap niyan. Ay, mga Pinoy sikat na sikat dyan pagdating sa mga dried na mga seafood natin. Kaya samahan natin si Monica. Ano-ano ba ang meron dyan? Ang favorite ko, dried puset So I'm not sure kung kasama dyan. So, Dried tuyo yun sa akin kasi yun ang binibenta ng tatay ko dati. oh, ayun, Yes. memories. Memories. Tayo sa Cavite. Hi, Mon. Hi girls, good morning! Actually, sabi nila yung pinuproduce nilang mga daing dito, seasonal daw. So ngayon daw, season ng galunggong na lalaki, kaya yun yung ginagawa nila. And anyway, bilang nagluto na rin lang kayo ng chop suey dyan, ako tamang-tama, magandang i-pair dyan. Itong pinuntahan nga natin ngayon, pagawaan po ng daing na talaga namang patok na patok ngayon dahil nga panahon na ng Lent. At iwas muna tayo sa mga karne. At tulad nga sinabi ko kanina mga kapuso, bilang panahon ngayon ng galunggong na lalaki, ayan ang ginagawa nila ngayon. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nila pinoproduce itong mga daing na yan. Alright, so sabi na nagsisimula ang lahat, syempre sa pagkukuha ng mga raw materials, yung mga daing nga, or yung galunggong na lalaki na gagawing daing. At dahil ito ay hindi pa malinis, linisin muna nila yan. So tatanggalin nila yung mga unnecessary parts tulad nung hasang, palikpik, at pati yung bituka. Tapos ay sisiguraduhin nilang wala ring natitirang dugo at bituka. Mano-mano po ang paglilinis yan. At kapag siguradong malinis na, hahatiin po nila yan sa gitna. Bilang kapag daing talaga, ayan, kailangan naka-half siya or nakahati siya sa gitna. Na kapag nahati na siya, next, ilalagay na nila yan dito sa area kung saan hinuhugasan. And of course, binababad nila sa tubig na mayroong asin. Now, kaya nila nilalagyan ng asin yung tubig para daw magkaroon ito ng lasa and of course, para mas lalong tumagal yung buhay ng isda. Tama ba, Mami? Alright. Now, kapag ito ay ganito na itsura, ayan, ready na siya para ilagay doon sa mga drying mats nila. Okay, dalhin natin yung drying mats. So, dito sa drying mats, mga kapuso, kuya, patulong lang po. There you go. Dito nila nilalatag yung mga daing nila kung saan nga ilalagay nila sa ilalim ng araw for 2 to 3 days. Na malalaman nila kung tuyo na daw yan kapag una, kapag tinusok nila, wala nang sumasamang laman, o kaya naman daw, kapag tinanggal nila mula dito sa drying mat, hindi na rin naiiwan yung any part of the fish. So kapag gano'n na daw ang itsura, ibig sabihin, tuyong-tuyo na siya. At kapag tuyo na siya, parang halos ganito yung itsura ng mga kapuso, dadali na siya doon sa next area, yung kanilang tinatawag na sorting area. So dito sa sorting area, pinagsasama-sama lamang yung mga magkakaparehong isda, tapos iwi-weigh nila yan sa tamang timbang at saka nila ipapak. Now, para sa mga kapuso natin, tulad ng binanggit ko kanina, no, dahil bilang patok na patok talaga to ngayong Lenten season, marami tayong mga kapuso na parang gusto gawin business yan. At para nga pag-usapan yan, kasama natin ngayon si Miss Carol Abanyo, ang General Manager nitong Carm Foods Enterprises. Ito yan sa May Rosario, Cavite. Good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Now, ma'am, ano po ba yung tip na mabibigay nyo para makapag-produce ng masarap na daing? Bale, ang pinaka-importante sa lahat ay yung pagtitimpla ng isda. Kailangan susundin nyo kung ganong kadaming dapat na gamitin ng mga ingredients, kanyan, para siguradong masarap yung quality ng isda. Tapos kailangan, kasi palibasa isda siya, so kailangan laging nalalamigan. So hindi siya pwedeng mainitan. Or else, ano mangyayari pag mainitan na? Pwede siyang magkaroon ng amag, mapanis, ganyan, mabulok.
Ayun, kumbaga kailangan lagi siyang fresh. Siguraduhin na yung isda natin ay dapat fresh. Ma'am, sa mga kapuso natin, gusto nga gawing negosyo rin ito, ma'am. Ano po yung maipapayo natin sa kanila? Kung ito yung gusto nyo maging business, kailangan matyaga. Number one yan. Walang tapos, tsaga, walang nilaga. Tapos hindi pwedeng takot kang bumaho, padumihan. So kailangan parang lahat pwede mong gawin. Tapos tutok doon sa produkto mo sa paggagawa. Kailangan hands-on mo. Yes. Alright. Ako, thank you so much, Miss Carol. And yung mga kapuso sa ating pagbabalik, yung iba pang mga produkto na ba pwede pa daw idaing yan na ibibida natin. Kaya tutok lamang kayo, magbabalik pa tayo dito sa May Rosario, Cavite. Balik mo na pa na studio sa ating mga kamarikado. Go guys! Papuntoy pag maraming suka. Suka. Seryoso, pinag-uusapan nila, ano paborito mong tuyo? Sila yun, usapan nila danggit ba? Danggit, oo. Ito na. At syempre, bilang tayo mga Pilipino, habang kumakain, pinag-uusapan natin, pagkain pa rin, di ba? Sakit natin yun talaga. Hilig-hilig natin kumain. Pero syempre, iba talaga